Mga patakaran sa loob ng silid-aralan. Una, maging magalang at responsable. Pangalawa, itaas ang kanang kamay kung sasagot sa mga katanungan. Pangatlo, maging mabait sa inyong mga kaklase. Pang-apat, makinig na mabuti sa guro. Pang-lima, gawin ang tamang mga gawain. At pang-anim, maging positibo sa lahat ng bagay. Lahat ay tumayo para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, Ikaw ang pinagmumulan ng ilaw at karunungan. Bigyan mo kami ng lakas at talino upang maunawaan ang mga bagong kaalaman na aming matututuhan sa araw na ito. Gabayan mo kami sa lahat ng oras tungo sa pag-unlad ng aming kaalaman sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw mga bata! Kumusta naman ang araw ninyo ngayon? Okay, mabuti naman kung ganon. Ngayon, magtatala muna ako kung sino ang lumiban. Cyrene, Chandi, Josebel, Bernadette, Stephanie. Okay, ako ay masaya dahil walang lumiban sa klase natin ngayon. Bago natin simulan ang ating aralin, babasahin ko muna ang mga layunin na dapat ninyong makamit pagkatapos ng klase. Una, natutukoy ang mga pantukoy na pantangi at pambalana sa bawat pangungusap. Pangalawa, nakakasulat ng mga pangungusap at maikling sanaysay gamit ang mga uri ng pantukoy. Pangatlo, nakikilahok sa talakayan sa klase at paggawa ng panghatang gawain sa klase ng may buong kahusayan. Maliwanag ba ang mga layunin mga bata? Ngayon, gusto kong simulan ang klase ng masigla at masigasig. Magbibigay ako sa inyo ng isang aktibidad na tinatawag na larawan ko, suriin nyo. Kung saan may papakita ko sa inyong mga larawan at ang gagawin lamang ninyo ay bubuuin ninyo ang mga pangungusap na ito batay sa larawan na aking ipapakita. Okay, simulan na natin. Unang larawan. Suriin muna ninyo ang larawan na aking ipinakita. Ngayon ay bubuuin na ninyo ang pangungusap. Patlang bata ay masayang naglalakad. Ano ang angkop na pantukoy? Yes, Chandi? Ito ay ang mga. Tama. Ang mga bata ay masayang naglalakad. Pangalawang larawan. Suriin muna ang larawan. Ngayon ay bubuuin na natin ang pangungusap. Patlang prutas ay masustansya. Anong angkop na pantukoy? Yes, Bernadette. Ito ay ang mga. Tama. Ang mga prutas ay masustansya. Pangatlo. Suriin ang larawan. Ngayon ay bubuuin na natin ang pangungusap. Patlang Marilyn ay kumakain. Anong pantukoy? Yes, Cyrene. Ito ay si Marilyn ay kumakain. Panghuling larawan. Ang tuta na ito ay patlang Simon. Anong angkop na pantukoy? Yes, Josebel. Ito ay kay. Tama. Ang tuta na ito ay kay Simon. Magaling mga bata.
Kayo ay nagpakita ng kahusayan sa pagbuo ng mga pangungusap batay sa larawan na aking ipinakita. Magbigay ng 3 bagsak. Ngayon, meron akong gawain na ipapagawa sa inyo. Meron akong mga larawan dito at ang gagawin nyo lamang ay gumawa kayo ng pangungusap batay sa mga larawan na ipapakita ko sa inyo. Maliwanag ba? Okay. Unang larawan. Sino ang makapagbibigay ng pangungusap batay sa larawang ito? Yes, Stephanie? Okay, very good. Sina, Ben at Ana ay naliligo sa ilog. Okay, bigyan ng 3 palakpak si Stephanie. 1, 2, 3. Susunod na larawan. Sino ang makapagbibigay ng pangungusap batay sa larawang ito? Yes, Bernadette. Ang mga ibon ay nasa hawla. Very good, Bernadette. Sino pa ang makapagbibigay? Yes, Chandy. Ang mga ibon ay makulay. Very good. Bigyan ng 3 palakpak si Chandy at Bernadette. 1, 2, 3. Okay. Susunod na larawan. Sino ang makapibigay ng pangungusap? Yes, Rina. Si Ginoong Santos ang bagong boss. Very good, Rina. Bigyan naman ng 3 palakpak si Rina. 1, 2, 3. Okay. Panghuling larawan. Yes, Josebel. Ang lapis ni Ben ay kulay asul. Very good, Josebel. Ang lapis ni Ben ay kulay asul. Bigyan ng 3 palakpak si Josebel. 1, 2, 3. Magaling, magaling, magaling mga bata. Kayo ay napakahusay sa pagbuo ng mga pangungusap batay sa ipinakita kong mga larawan. Kayo naman mga bata, batay sa ating gawain na ginawa kani-kanina lang, ano ang inyong mahihinuha roon? Yes, Chandy? Okay, magaling. Sa ating gawain na ginawa kanina, tayo ay bumuo ng mga pangungusap na gumagamit ng mga salita na ipinuna natin sa mga patlang. Magaling. Ngayon naman ay ano sa tingin nyo ang tawag sa mga salitang iyon? Yes, Bernadette? Tama. At ang iyong sagot ay pandagdag. Magaling. Siren. Tama. Ito ay mga salitang tumutukoy. So ngayon, ang tawag sa mga iyon ay mga salitang pantukoy. Magaling. Ngayon naman, sa kaninang gawain na ating ginawa, kung saan kayo ay bumuo ng mga salita o pangungusap batay sa mga larawan na aking ipinapakita. So, may sumagot sa inyo na si Ben at Ana ay naliligo sa ilog. So, batay sa salitang iyong ginawa, Chandy, alin doon ang pantukoy? Magaling! Sina ang pantukoy doon? Sa ikalawang larawan naman, may sumagot sa inyo na ang mga ibon ay nasa hawla. Sa salitang o sa pangungusap na iyon, Josebel, alin doon ang pantukoy? Magaling! Ang pantukoy roon ay ang mga. Ang mga ay tumutukoy sa mga ibon. Ngayon naman sa ikatlong larawan. So, ang sinagot nyo ay si Ginoong Santos ay ang bagong boss. So, sa pangungusap na iyon, Siren, alin doon ang pantukoy? Magaling! Ang pantukoy roon ay si. Ang si ay tumutukoy kay Ginoong Santos. Magaling! Ngayon naman sa ikaapat
tiyak na larawan. So, ang sinagot nyo ay, ang lapis ni Ben ay kulay asul. So, sa pangungusap na iyon, maaaring dalawa. Ang lapis at ni Ben. Ang lapis, ang doon ay tumutukoy sa lapis. At ang ni na pantukoy ay tumutukoy kay Ben. Magaling! Mga bata, may ideya ba kayo kung ano ang pantukoy? Yes, Bernadette? Maaari. Pandagdag. Ikaw naman, Reynalyn. Okay, pwede. Tumutukoy sa mga pangalan. So, ang pantukoy, ito ay mga katagang ginagamit sa pagpapakilala ng pangalan. So, batay sa inyong sagot kanina lang, sina Ben at Ana ay naliligo sa ilog. Ang pantukoy doon ay sina. Ang maaari niyo bang tukuyin kung ito ba ay pantangi o pambalana? Yes, Chandy. Tama, ito ay pantangi. Ang sina ay pantangi. Sa ikalawang larawan naman, ang mga ibon ay nasa hawla. Yes, Bernadette. Ang mga, ito ay pambalana. Tama. Sa ikatlong larawan naman, yes, Reynalyn? Magaling. Si ang ating pantukoy dito at ito ay isang pantangi. Tama. At sa panghuli naman, yes, Josephine. Ito ay may dalawa. Ang at ni. Ang ay pambalana. Magaling. At ang ni ay pantangi. Magaling. Bigyan natin ng palakpak ang inyong mga sarili. So, ano nga ba ang pantukoy? Ang pantukoy ay katagang ginamit sa pagpapakilala sa pangalan. Ito ay tinatawag na article sa wikang Ingles. So, merong dalawang uri ng pantukoy. Ano nga ba ito? Okay, Josibel? Okay, very good. Ito ay ang pantukoy na pambalana. At ang pangalawa naman ay Stephanie? Very good. Ito ay pantukoy na pantangi. So, ano nga ba ang pantukoy na pambalana? Ang pantukoy na pambalana, ito ay tumutukoy sa pangalang pambalana tulad ng ang at ang mga. Halimbawa, pakibasa sa Irene. Okay? Ang mga prutas na dala ni Lola ay matamis. So, ang sinalungguhitan dito ay ang mga. So, ang mga, ito ay pantukoy na pambalana. Sa pangalawa naman, pantukoy na pantangi. So, ano nga ba ang pantukoy na pantangi? Ang pantangi, ito ay tumutukoy sa pangalang pantangi o tiyak na ngalan. Ito ay ang si, sina, ni, nina, kay, at kena. Halimbawa, pakibasa, Josibel. Halimbawa, si Luis ay nagtanim ng halaman. So, ang sinalungguhitan ay si. Ang si ay ang pantukoy na pantangi. So, dapat hindi tayo malilito kung ano ang kaibahan sa dalawa. Laging tandaan na ang si, ni, at kay ay mga pantukoy na tumutukoy sa pang-isahan. At ang kina, sina, at nina ay tumutukoy sa pangmaramihan. So, nauunawaan nyo ba mga bata? Magaling. So, ano nga ba yung pantukoy? Ang pantukoy ay ang katagang ginamit sa pagpapakilala sa pangalan. Very good. Ano naman ang dalawang uri ng pantukoy? Okay, Cyrene? Okay, ito ay ang pantukoy na pambalana at pantukoy na pantangi. Okay, magaling mga bata. Palakpakan natin ang ating mga sarili ng 3 palakpak. 1, 2, 3. Naiintindihan niyo ba ng mabuti ang ating talakayin tungkol sa pantukoy? Magaling! Ngayon ay may gagawin tayo. Ipapangkat ko kayo sa 3 grupo.
Magbilang tayo. Magsimula tayo kay Cyrene. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang lahat ng unang pangkat ay pumwesto dito sa kanang bahagi. Ang ikalawang pangkat naman ay sa gitnang bahagi. At ikatlong pangkat naman ay dito sa kaliwang bahagi. Simulan na! Ngayon, ang gagawin nyo ay gagawa kayo ng maikling sanaysay gamit ang tinalakay natin kanina na pantukoy. Ang gagawin nyo ay pipili kayo ng isang tagaulat na babasahin ang iyong maikling sanaysay dito sa harapan. Ang gagawin naman sa ibang grupo ay makinig ng mabuti. Itala ang mga pantukoy na ginagamit sa tagapag-ulat. Maliwanag ba mga bata? Wala na bang mga katanungan? Simulan na! Bibigyan ko kayo ng 10 minuto. Wala bang mga katanungan? Ngayon, ang 10 minuto natin ay tapos na. Ating subaybayan ang mga ginawa ninyong maikling sanaysay. Unang pangkat. Sino ang inyong tagapag-ulat? Okay, Josabel. Ikaw ang tagapag-ulat. Magaling, unang grupo, kayo ay nagpakita ng kahusayan. Ngayon, tukuyin natin ang mga pantukoy na ginamit sa unang pangkat. Ano-ano ang mga pantukoy na iyon? Rinalyn, magbigay ng isa. Ang mga tama. Yes, Stephanie. Sina, magaling. Ano pa? Cyrene. Nina. Ano pa? Magbigay ng isa. Bernadette. Ang tama. At may isa pa. Ano iyon? Josabel? Tama. Ang mga. Palakpakan natin ang unang grupo. Bigyan natin sila ng tumataginting na palakpak. Ganito ang paggawa ng tumataginting na palakpak. Gawin natin mga bata. Magaling. Ngayon naman ay sa ating pangalawang grupo. Sino ang iyong tagapag-ulat? Magaling. Humayo ka dito, Cyrene. Magaling. Kalawang grupo. Kayo ay mahusay na gumawa ng iyong maikling sanaysay gamit ang pantukoy. Ngayon, unang pangkat at ikatlong pangkat. Tukuyin natin kung ano-ano ang mga pantukoy na kanilang ginagamit. Kay, kina, yes, Stephanie. Ang tama, ano pa, Rina? Ang mga, magaling. At may isa pa, Josabel. Sina, magaling. Bigyan natin sila ng 3 bagsak. 1, 2, 3. Magaling. At ngayon naman, sa ating panghuling pangkat, sino ang iyong tagapag-ulat? Yes, Stephanie. Magaling, Stephanie, ang inyong ginawa na sanaysay sa inyong grupo. Ngayon, tukuyin natin ang mga ginamit na pantukoy. Ano-ano ang mga iyon? Kay, ni, ano pa? Tama, Nina. Magbigay pa. Ang, tama. At may isa, ang mga, tama. Bigyan natin ang pangkat 3 ng magaling na palakpak. Ganito, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling, magaling, magaling. Magaling mga bata. Magaling mga bata. Magaling mga bata. Kayo ay nagpakita ng buong kahusayan. Sa ulit, magaling mga bata. Kayo ay nagpakita ng buong kahusayan. Palakpakan natin ulit ang ating mga sarili. Batid kong naiintindihan nyo ang ating
tinalakay ngayong araw. Ngayon ay magbibigay ako sa inyo ng pagsasanay. Handa na ba kayo mga bata? Magaling! Nais kong kumuha kayo ng mga papel upang isulat ang inyong pagsasanay. Nakakuha na ba ang lahat ng kanilang mga papel? Magaling! Ito'y isulat sa inyong papel. Pagsasanay A. Bilugan ang mga salitang pantukoy at isulat kung anong uri ng pantukoy ang mga nabilugang salita. Isa. Ang mga bata ay naglalaro sa labas. Ikalawa. Sina, Ana at Hana ay namimitas ng bulaklak sa hardin. Ikatlong pangungusap. Si Bella ay nagluluto ng almusal. Ikaapat na pangungusap. Ang pusa ay kumakain. Ikalima, nakiusap si Maria kay Clara. Ikalimang pangungusap, nakiusap si Maria kay Clara. Ikaanim na pangungusap, handa na ang damit ni na Jose at Luis para sa linggo. Ikapitong pangungusap, sina Juan at Pedro ay magkaibigan. Ikawalong pangungusap, ang asong ito ay kay Bernadette. Ikasyam na pangungusap, ang mga prutas na dala ni nanay ay matamis. Ikasampung pangungusap, humingi ako ng pera kay tatay. Ika-11 pangungusap, kay Josie ang damit na ito. Ika-12 pangungusap, kina Ed at Steph ang mga papel na ito. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto upang sagutan ang pagsasanay A. Ang 10 minuto ay magsisimula ngayon. Tapos na ba mga bata? Tapos na ba mga bata? Tayo naman ay dumako sa pagsasanay B. Handa na ba kayo? Okay. Panuto. Punan ng tamang pantukoy upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Gamitin ang mga pantukoy na ito sa pagbuo sa pangungusap. Si, sina, ni, nina, kay, kina, ang mga. Narito ang mga pangungusap na dapat niyong punan. Unang pangungusap. Patlang, bituin ay nagkalat sa langit. Ikalawang pangungusap, dala, patlang, lolo at lola ang regalo para kay Lance. Ikatlong pangungusap, sasakay patlang, Luis at Luisa sa kotse. Ikaapat na pangungusap, patlang, Ginang Alteres ang aming guro sa Filipino. Ikalimang pangungusap, nilabhan patlang, Ate Joy ang aking sapatos. Ika-6 na pangungusap, Nikki, patlang, Nikki ang bag na iyon. Ika-7 pangungusap, Ben at Glenn ang kotseng nasa labas. Ika-8 pangungusap, patlang, bola ay nahulog sa kanal. Bibigyan ko ulit kayo ng 10 minuto upang sagutan ang pagsasanay B. Ang 10 minuto ay magsisimula na ngayon. Tapos na ba mga bata? Magaling! Nais kong ipasa ninyo sa harap ang inyong mga papel upang ito'y ating wawastuhin. Unang hanay, ikalawang hanay, ikatlong hanay, at ikaapat na hanay. Magaling mga bata, ito'y ating wawastuhin. Unang hanay, pakiabot sa inyong mga kaklase. Ikalawang hanay, ikatlong hanay, at ikaapat na hanay.
Tapos na? Okay. Ating sasagutan ang pagsasanay A. Bilugan ang mga salitang pantukoy at isulat kung anong uri ng pantukoy ang mga nabilugang salita. Okay? Sino ang gustong sumagot sa ikaunang pangungusap? Ang mga bata ay naglalaro sa labas. Ano ang sagot, Stephanie? Tama. Ang pantukoy sa unang pangungusap ay ang mga. At anong uri ng pantukoy ito? Tama. Ito ay pambalana. Magaling, Stephanie. Ang mga. At ito'y uri ng pambalana. Pantukoy na pambalana. Sa ikalawang pangungusap naman. Okay? Cyrene, basahin ang pangungusap. Sina, Ana at Hana ay namimitas ng bulaklak sa hardin. Ano ang pantukoy na salita, Cyrene? Tama. Ang pantukoy ay sina. At anong uri ng pantukoy ito? Magaling, Cyrene. Ito ay pantangi. Tama. 2 puntos. At sa ikatlong pangungusap, si Bella ay nagluluto ng almusal. Ano ang salitang pantukoy sa ikatlong pangungusap, Rina? Tama. Ito ay ang salitang si. Magaling. At ano naman ang uri ng pantukoy? Ito ay pantangi. Magaling, Rina. Pantangi. Ito ay pantangi. At sa ikaapat na pangungusap, ang pusa ay kumakain. Ano ang salitang pantukoy? Tama. Ito ay ang. Magaling, Bernadette. Ano ang uri ng pantukoy, Bernadette? Tama. Ito ay pambalana dahil ito ay salitang ang. Magaling, Bernadette. Pambalana. At sa ikalimang pangungusap naman, nakiusap si Maria kay Clara. Sino ang gustong sumagot? Magaling, Ed Shandy. Ano ang iyong sagot? Tama. Ang salitang pantukoy ay si. Ano ang uri ng pantukoy? Tama. Ito ay pantangi. Okay, 2 puntos. Pantangi. At sa ika-6 na pangungusap naman, handa na ang damit ni na Jose at Luis para sa linggo. Ano ang salitang pantukoy sa ika-6 na pangungusap? Magaling, Stephanie. Ito ay ang salitang Nina. At anong uri ng pantukoy ito, Stephanie? Tama, Stephanie. Ito ay pantangi. Magaling. Ito ay pantangi. At sa ikapitong pangungusap, sina Juan at Pedro ay magkaibigan. Ano ang salitang pantukoy? Magaling. Ito ay salitang sina. Ano ang uri ng pantukoy sa salitang sina? Tama. Ito ay pantangi. Magaling. Sa ikawalong pangungusap naman tayo. Ang asong ito ay kay Bernadette. Ano ang salitang pantukoy sa ikawalong pangungusap, Cyrene? Tama. Ang salitang pantukoy sa ikawalong pangungusap ay ang salitang ang at kay. Tama. Maaring ang sagot ninyo ay ang o kay at ito ay ang pangtanging I mean
Sa ikawalong pangungusap naman, ang asong ito ay kay Bernadette. Ano ang mga salitang pantukoy sa ikawalong pangungusap? Rina, ano ang iyong sagot? Tama, ang pantukoy sa ikawalong pangungusap ay ang. At maaari ding Stephanie, ano? Tama. Maaaring ang pantukoy ay kay. Kung ang iyong sagot ay ang, ito ay pantukoy na, pambala na, at kung ang iyong sagot ay kay, ito ay pantukoy na, pantangi. Kung dalawa ang inyong sagot ay magaling. Pambala na o pantangi. At tayo naman ay dumako sa ikasyam na pangungusap. Ang mga prutas na dala ni nanay ay matamis. Ano ang salitang pantukoy sa ikasyam na pangungusap? Ed Shandy? Magaling, Ed. Ang pantukoy sa pangungusap siyam ay ang mga. Tama, ang mga at ano pa? Siren, ano? Magaling, Siren. Ang salitang pantukoy ay ni. Magaling, Siren. Kung ang inyong mga sagot ay ang mga, ito ay pantukoy na, pambala na, at kung ang iyong sagot ay ni, ito ay pantukoy na, pantangi. Magaling, mga bata. Pambala na. Pantangi. Magaling. Tayo naman ay dumako sa ikasampung pangungusap. Humingi ako ng pera kay tatay. Ano ang pantukoy sa ikasampung pangungusap, Bernadette? Tama, Bernadette. Ito ay ang pantukoy na kay. Tama. Ano naman ang uri ng pantukoy ang salitang kay, Bernadette? Magaling, Bernadette. Ito ay pantukoy na pantangi. Magaling. Pantangi. At tayo naman ay dumako sa ikalabing-isang pangungusap. Kay Josie ang damit na ito. Ano ang pantukoy sa ikalabing-isang pangungusap? Rina? Tama, Rina. Ito ay ang salitang ang at ano pa? Kay. Tama. Kay at ang. Kung ang iyong sagot ay kay, ito ay pantukoy na pantangi. At kung ang iyong sagot ay ang, ito ay pantukoy na pambala na. Magaling, mga bata. Okay, pantangi. Dumako naman tayo sa huling pangungusap. Kina Ed at Steph ang papel na mga ito. Ano ang salitang pantukoy sa ikalabing-dalawang pangungusap? Ed, ano ang iyong sagot? Tama. Ang salitang pantukoy sa huling pangungusap ay kina at ang. Tama. Kina at ang. Kung ang iyong sagot ay kina, ito ay pantukoy na ano? Stephanie, anong uri ng pantukoy ang salitang kina? Tama, Stephanie. Ito ay pantukoy na pantangi. At ang salitang ang ay pantukoy na Siren. Ano ang iyong sagot? Tama. Ito ay pantukoy na pambala na. Tama, mga bata. Magaling, mga bata. Tayo naman ay dumako sa pagsasanay B. Ang panuto sa pagsasanay B. Punan ng tamang pantukoy upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Ang mga pantukoy na gagamitin nyo upang mabuo ang pangungusap ay ang mga pantukoy na si, sina,
ni, nina, kay, kina, at ang salita, ang mga. Sino ang gustong sumagot sa unang pangungusap? Ed, pakibasa ng unang pangungusap. Patlang, bituin, ay nagkalat sa langit. Ano ang salitang pantukoy na dapat nating gamitin upang mabuo natin ang pangungusap? Tama, magaling, Ed. Ang pantukoy na ating gagamitin sa unang pangungusap ay ang salitang ang mga. Magaling, Ed. Palakpakan natin si Ed. Sa ikalawang pangungusap naman, dala, patlang, lolo at lola ang regalo para kay Lance. Ano ang sagot mo, Stephanie? Tama, Stephanie. Ang pantukoy na salita na dapat nating ilagay sa ikalawang pangungusap ay ang salitang nina. Magaling, Stephanie. Palakpakan natin si Stephanie. Dumako naman tayo sa ikatlong pangungusap. Sasakay, patlang, Luis at Luisa sa kotse. Ano ang tamang pantukoy na salita na dapat nating ilagay sa patlang? Rina, anong iyong sagot? Tama, Rina. Ang salitang pantukoy ay sina. Magaling, Rina. Sina. Tama. Tayo naman ay dumako sa ikaapat na pangungusap. Patlang, ginang, Teres, ang aming guro sa Filipino. Ano ang dapat nating ilagay na tamang salitang pantukoy sa ikaapat na pangungusap? Cyrene, ano ang iyong sagot? Tama, Cyrene. Ang tamang pantukoy na dapat nating ilagay sa pangungusap ikaapat ay ang salitang si. Magaling, Cyrene. Si. At tayo naman ay dumako sa ikalimang pangungusap. Nilabhan, patlang, Ate Joy ang aking sapatos. Ano ang tamang pantukoy na dapat nating ilagay sa ikalimang pangungusap? Bernadette? Ano ang iyong sagot? Tama, Bernadette. Ang tamang pantukoy na salita ay ni. Tama, Bernadette. Magaling. At palakpakan natin si Bernadette. Tayo naman ay dumako sa ika-anim na pangungusap. Patlang, Nikki ang bag na iyon. Ano ang tamang pantukoy na dapat nating ilagay sa ika-anim na pangungusap? Tama. Ano ang iyong sagot, Steph? Tama, Steph. Ang tamang pantukoy na dapat nating ilagay ay ang salitang kay. Magaling, Stephanie. At sa ikapitong pangungusap naman, Patlang, Ben at Glenn ang kotseng nasa labas. Ano ang tamang pantukoy na dapat nating ilagay sa ikapitong pangungusap? Ano ang iyong sagot, Cyrene? Tama, Cyrene. Ang tamang pantukoy na ilalagay natin sa ikapitong pangungusap ay ang salitang kina. Magaling, Cyrene. Kina. At tayo naman ay dumako sa huling pangungusap. Patlang, bola ay nahulog sa kanal. Ano ang tamang pantukoy na dapat nating ilagay? Rina? Tama. Ang tamang pantukoy ay ang salitang ang. Magaling, Rina. Palakpakan natin ang inyong mga sarili. Okay, basahin natin ang mga pangungusap. Ang mga bituin ay nagkalat sa langit. Isang puntos. Sa ikalawang pangungusap, dala ni na lolo at lola ang regalo para kay Lance.
1 puntos. Sa ikatlong pangungusap, sasakay sina Luis at Luisa sa kotse. 1 puntos. At sa ikaapat na pangungusap, si Ginang Alteres ang aming guro sa Filipino. 1 puntos. Sa ikalimang pangungusap, nilabhan ni ate ang aking sapatos. 1 puntos. At sa ikaanim na pangungusap, kay Nikki ang bag na iyon. 1 puntos. Sa ikapitong pangungusap, kina Ben at Glenn ang kotseng nasa labas. 1 puntos. At sa uling pangungusap, ang bola ay nahulog sa kanal. 1 puntos. Sa pagsasanay ang puntos ay 32 at sa pagsasanay B ay 8 puntos. Ang kabuuan sa ating pagsasanay ay 40. Sino ang nakakuha ng 40? Magaling, Ed! Ikaw ay nakakuha ng 40 puntos. Sino naman ang nakakuha ng 39 na puntos? Magaling, Stephanie! Ikaw ay nakakuha ng 39 na puntos. At sino naman ang nakakuha ng 38 puntos? Magaling, Cyrene! Ikaw ay nakakuha ng 38 puntos. Sino naman ang nakakuha ng 37 puntos? Magaling! Ikaw ay nakakuha ng 37 puntos, Rina. Sino naman ang nakakuha ng 36 na puntos? Magaling, Bernadette! Ikaw ay nakakuha ng 36 na puntos. Sino naman ang nakakuha ng 35 pababang puntos? Magaling, mga bata! Dahil kayo'y nakakuha ng 35 puntos. Magaling, mga bata! Dahil naintindihan nyo ang ating tinalakay ngayon tungkol sa mga pantukoy at ang dalawang uri ng pantukoy. Ano nga ang dalawang uri ng pantukoy, mga bata? Tama, ang dalawang uri ng pantukoy ay pantukoy na pambalana at pantukoy na pantangi. Magaling, mga bata, bigyan natin ang ating mga sarili ng magaling na palakpak. Batid kong naintindihan nyo talaga ang ating tinalakay ngayon na tungkol sa pantukoy at ang dalawang uri ng pantukoy. Kaya bibigyan ko kayo ng takdang aralin. Handa na ba kayo, mga bata? Magaling! Nice kung kumuha kayo ng inyong kwaderno at isulat sa inyong kwaderno ang iyong takdang aralin. Nakakuha na ba ang lahat ng kanilang kwaderno? Magaling! Isulat ito. Bumuo ng mga pangungusap gamit ang mga pantukoy na sina, ang mga, nina, si, at kay. Ang inyong gagawin sa inyong takdang aralin ay gusto kong bumuo kayo ng pangungusap na gamit ang mga pantukoy na sinulat ko dito sa harapan. Ano ang gagamitin nyo, mga pantukoy na salita upang makabuo ng pangungusap? Magaling, mga bata, ang mga pantukoy na gagamitin nyo sa inyong paggawa ng pangungusap ay si, sina, ang mga, at kay. Tama, mga bata. At ang isang takdang aralin na gagawin ninyo ay kailangan kayong bumuo ng isang sanaysay gamit ang mga pantukoy na salita. Mayroon ako ditong mga kopya at dito nyo isusulat ang inyong sanaysay na gagamitan nyo ng mga pantukoy na salita. Unang hanay, pakiabot sa iyong mga kaklase. Ikalawang hanay, ikatlong hanay, at ikaapat na hanay. Naintindihan ang takdang aralin, mga bata? Magaling, mga bata! Ngayon ay magtatanong ako sa inyo kung ano nga ba ang tinalakay ngayon natin. Tama, ang tinalakay natin ay tungkol sa
pantukoy. Ang pantukoy ay mga katagang ginagamit sa pagpapakilala sa pangalan. Ito ay article sa wikang Ingles at ang pantukoy ay may dalawang uri. Ano ang dalawang uri ng pantukoy? Tama, ito ay ang pantukoy na pambalana at pantukoy na pantangi. Magaling mga bata. Naintindihan nyo? Masaya ba kayo sa ating tinalakay ngayon? Magaling mga bata. At magaling mga bata, ngayon ay nais kong tumayo ang lahat upang tayo'y manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama, maraming salamat dahil ginabayan mo kami sa aming talakayin ngayon. At Ama, nagpapasalamat ako dahil binigyan mo kami ng magandang araw at magandang buhay. Ama, humihingi kami ng kapatawaran sa mga kasalanan na aming nagawa at nananalangin ako na gagabayan nyo kami sa aming pang-araw-araw na buhay. Ito ay pinapanalangin ko sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Paalam mga bata! Bye!